Sa inyong presensya, sa atong presensya, magkaigsunan, nakakaroon sa balay sa Diyos. Amen? Ang balay sa Diyos, magkaigsunan, ang atong hari, mao ang Diyos. Amen. Okay? So, kaya ang atong hari, Diyos man, busa atong tagaan ng presidente ng Diyos. Lapakan na ito ang atong Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ako gihangyo kamong mga kabataan, palihog mo o plaster na inyong mga lingkuranan, miyanita sa simbahan o sa pagsimba, pag-awit, pagkanta, wala na mga nindini aron sa pagtanaw sa atong mga cellphone, wala na mga nindini aron sa pag-istorya, miyanita din aron sa pagsimba sa tumbuhin nga Diyos. Amen. Anin na din aron sa paghatag o himaya sa atong Ginoo. Miyanita aron sa pagtuon sa ihang pulong. Kapag ka na ito pabalik ang Ginoo. Hallelujah. Okay, gikan sa mga gagmayng kabataan, ngadto na sa labing taas na edad, no? Pumati mo sa pulong sa Ginoo, kaya ang pulong sa Ginoo para kini sa tanan mga kaigsunan. Hallelujah. Di ito lang nga mga kaigsunan, ato ta sa atong ipadayon nato ang atong series study about life in Christ. Ano to? Fellowship. Sorry. Fellowship. Okay? Fellowship is under abiding in Christ. Abiding in Christ is under migration. So, naataas na kita kayo makaigsunan, pero wala kita makatungat. So, dining kabuntagon, atong pasalamatan ang Ginoo, o samtang magtuon ta makaigsunan, mamadik na sa pulong sa Ginoo, para magsabtan ko na ito, bukod sa inyo ang buti pasapot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Okay, let's come to fellowship, part 2, that's 8. Okay, nandini. Fellowship, part 2, that's 8. Mora na verse na itong gibasa mga kaigsunan. Ato na ni basahon ang iyong pundasyon sa atong pagkumati sa pulong sa Ginoo. Ako na ni gibasa sa 3 times na karon, no? Ang duha, labi pang maayo kay sa usa, kay sila adunay maayong balos sa ilang buhat. Kay kung sila mga pukan, ang usa magabangon sa iyahang kauban, apanalaot katong usara sa diha nga siya mapukan ug walay laing nga magabangon kaniya. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulo, matamputan. Amahan na mo kalagitnon, Diyos nga magagagahom sa tanan, mao'y magbubuhat, tagiya sa among kinabuhi, among manuluwas, dining adlaw Ginoo, ablihan mo ang among mga kasing-kasing, ablihan mo Lord ang among mga indulungog, aron mga pulong, dili mo lamay kawang sa among kinabuhi, ang imong mga pulong Ginoo, maghatag kini o katagbawan, kalibot, kadasi sa among pag-alaga diha kanimo. Salamat po din mga pulong in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. So, atong gitunan the benefits of fellowship. First is the anointing. Second is the strength. Atong kusog. Sunod, safety. Sunod, encouragement. Now, maturity. Atong gitunan makaigsunan ang diha sa fellowship, diha mo magmahamtong. Diha sa fellowship, diha na mag-mature. So, unsaon na to nga pagpakaila nga ikaw mature na sa Ginoo. Okay? Aging series study mga kaigsunan, sa makadyot lang, no? Unsaon na to sa pagpakaila nga ikaw mature na diha sa Ginoo. First is fruitfulness. Sunod mo din mga kaigsunan. First is fruitfulness. Mabungahon.
So kung ikaw mapungahon, ikaw matinumanon, o ikaw nagmapungahon sa imong pag-alagad, ikaw mature na sa pag-alagad. Next is kinigitawag og application of spiritual truth. So may sabot na ng magkaigsunan, kanang usaon nimo pag-apply diha sa gitawag og espirituhanon nga kamatuoran. So ang espirituhanon nga kamatuoran is the product and material or object or item or thing. But ikasabot magkaigsunan, usa kini ka produkto sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. So naingon dinhi nga is an asset which must be jealously guarded. So kung doon na kay product, kung doon na kay harvest, kung doon na kay kaptangan, mga kaigsunan, bantayan yun mo na siya. Kung saan man nato pagbantay, kumuha kay kaptangan. So yes, pag-alagad sa Ginoo, doon na tayo mga blessings, not necessarily material, kundi spiritual blessings na atong batayan ang mahimot ng mapadayunon ng mga lakad diha sa Ginoo. Next is establish in the will of God. Atong gitun-an nga ang Ginoo adunay kabubuton para kanato. Unsa man unang kabubuton? Establish the three wills of God. God's perfect will. Okay? Nakasabot mo sa ikot, kasabot sa God's perfect will. Ang God's perfect will can be better understood as God's prepared. Kanang iyang pinili that which is good is spiritual mature and pleasing to God. Kanang ipili sa Ginoo nga maayo para kanato. That's blessing. Sunod, kinitawag ko spiritually mature and pleasing to God. Kanang makapahimuon sa Ginoo, kabubuton ka na sa Ginoo. Amen? So, sunod, kinitawag ko proscribed will. Kanang proscribed will, buti pasabot na nga God has revealed many do's and don'ts. Kanang ayaw himuan ang kini, kabubuton na sa Ginoo. Diba? Pagin sa Ginoo nga, ayaw pagpangawat, ayaw pagpamakag, ayaw pagbuhat o pagdautan, ayaw paghimo o gilimayo. That's the will of God. Okay? Kitawag na siya o God's prescribed will. Katapusan ng will, tinitawag o God's predetermined will. Sa ito pa, nga sa wala pa kamatao, diha sa pangman sa imong minahan, wa pa kamailhi kaysa imong pangalan, pero doon na kabubuto na Ginoo para sa imong kinabuhi. Mo na imong pangalan, mo na imong mahimong bana, mahimong asawa, mahimong mga anak, mahimong asa ka magpuyo, asa ko sa imong trabaho, makaigsunan, mo na ka na ang gitawag o predetermined will. Tanang imong papa, ang imong mama, gusto yun ka na eskulahon yun ka o saan itaw nga na? Eskulahon ka. O ni, mahimok kang maestro. Pero, bisan nag-graduate na kag maestra, o niya, gitawag ka sa Ginoo mahimong pastor, o pastor yun ka. Di mo ka na ang tawag sa Ginoo sa wala pa ka tao din kalibutan. Okay, nasabtan ba ninyo ang kabubuton sa Ginoo? Sunod yung itawag ko autonomy, self-government. Pero naay ikaduhang kahulugan nining autonomy, the capacity of an agent to act in accordance with objective morality. But sa mga kaigsunan, mamailhan ka nga mature na nagsunod ka sa tinawag o objective. Kung saan objective sa Binisaya? Kanang tumong. Kaya itong pag-alagad sa Ginoo, may tumong, may object. Kanang doon natin tumong sa atong kinabuhi, rather than under the influence of desire.
kanang nangalangad sa Ginoo nga sa imo lang desire, maguba na siya magkaigsunan. Pero kung manglangad ka sa Ginoo nga dunay objective, God is the priority in your life, magkaigsunan, sultihan ko ikaw, nga di ka mapildi sa imong pag-alangad sa Ginoo. Next is overcoming trials. Okay? Sunod, ato na ta makaigsunan karon sa atong topic. Number 6 is discerning. Okay, post na sa mga kadiyot. Discerning. Kung saan po pasabot ni discerning, discerning is the ability to distinguish between right and wrong, or truth and falsehood, and to make wise spiritually sound decisions. So, buti pasabot kini gitawag og discerning sa Bisaya man na pag-ila, makaila ka. So, matured people, makaila siya. Pag kini maayo, o kini dili maayo. Example, ako, mature naman ko sa akong physically. Dulan naman ko, di ba? Taparan ko og 2 years old. Makaigsunan ang 2 or 1 year old, dili pa siya makasabot o what is right and what is wrong. Di ba? Pero kung ikaw na mature makaigsunan, makasabot ka na, oh, kini makaayo sa imong lawas, o kini dili makaayo sa imong lawas. So, one of the benefits of maturity is discerning. You can discern right and wrong, truth and falsehood. Okay, kaya gani ang discerning spirit, usa sa mga spiritual gifts, mga kaigsunan, 1 Corinthians chapter 12 verse 10. Nga ang kining discerning spirit, mga kaigsunan, pag-ila sa espiritu, usa kini kagasa sa gitawag kini siya spiritual gifts. Okay. There are 3 Greek words for discerning. Para masabtan din nato unsa ni ang pag-ila, mga kaigsunan. Ang Greek word maghahatag nato og tutulog ka mga root kanang gamot sa words, sa mga words, mga kaigsunan, isgutan dinhi about discerning. First is the anakrino, which is spiritual discernment. Kini gitawag og spiritual discernment mga kaigsunan. Ang mature nga Kristohanon maka-discern siya na kini siyang espiritu nga naa na tawhana, espiritu man na sa Ginoo, o espiritu man na sa yawa, o espiritu man na sa usang espiritu ha. Maka-discern ka mga kaigsunan because you are already mature. Pero sa mga bata pa, dili pa na siya makasabot kung unsa kini gitawag o anakrino. Secondly, gitawag ka na siya o dokimaso. Dokimaso, which means to test and to prove. So to test and to prove. Okay? Hindi hiwa kaigsunan, 1 John chapter 4 verse 1, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuuhi ang kanang espiritu. Pamatay mo mag-kaigsunan ha? Hinunua, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya pa sa Diyos, kay daghan ang mga mini nga propeta nga nagapanungha sa kalibutan. So,
This is what we call dokimaso, which means discerning to prove and to test. Pag ilan mo sa kinabuhi sa usa ka tawo, unsang espirituha nga naa niya ang nagdominar sa iyang kinabuhi. Ikatulo, kini gitawag og krino. Krino, there's a word krino which means to judge or to condemn. Makaigsuunan, matod pa sa kasulatan, Matthew 7:1 and 2, binisayon na to, ayaw ka mo pagpanghukom sa uban, aron dili ka mo pagkahukman. Kay ang paghukom nga inyong ipakanaog, mauusap ang ikahukom kaninyo. O ang takos nga inyong ipanghatag, mauusap ang takos nga inyong pagadawaton. So paghukom mga kaigsunan, so tulo ka Greek word mga kaigsunan, nga root word, mahitungod sa discerning, to discern. Because spiritual discernment is the grace to see into the unseen. Hindi sa na to, ang espirituhanong pag-ila, grasya ka na siya ihatag di mo sa pag-ila nimo sa mga butang nga dili nimo makita. Mga butang nga dili makita. Gusto mo na mga butang dili makita, naa sa sulod sa imong kasing-kasing, dili nimo makita, pero makaila ka niya nga ganang espiritu nga naa niya, dili niya sa Ginoo. Di ba? So, it is a gift of the Holy Spirit to perceive what is the Spirit. Its purpose is to see into the nature of which is veiled. Pagtanaw kini sa usa ka kinaiyahan nga wala pa gani mabuksi, build ka na wala pa maabrihi, pero nailhan na nimo nga kining tawhana dili iya sa Dios. Dili tawhana iya sa Dios. O kini tawhana ang espiritu na niya iya sa yaw. Nakutanaw nimo ang Biblia mga kaigsunan, dunay upat ka klaseng espiritu sa kalibutan karon. Upat ka espiritu nga nagdumala o unsang espiritu ha nga angay nimo mailahan kitang Kristohanon, dapat o angay nato ang iyong mahibaluan unsa kanang espiritu ha na nagdumala sa tao diha sa imong kinabuhi. First is the Holy Spirit. First Spirit, mga kaigsunan nga isgutan sa Biblia, is the Holy Spirit. Napag-iisgutan sa Biblia o kinitawag og heavenly spirits. They are angels. Mga espiritu na sila. Ikatulo ka gitawag og human spirits. Human spirits. Ikaw, ako, mga kaigsunan, dunay espiritu. Okay? Ang mga hayop, ang mga animals, wala espiritu. Hello? Kung makakita ka sa dalan nga ikaw raw sa maglakaw niya, taguon ka o nato kayong anay, baboy. Ito na. Espiritu eh. Di na baboy magkaigsunan. Demons na sila. Di na tinong. Kaya animals, there's no spirit. Wala sa espiritu. Ihawag sila, mamatay ka ito. Ang naan ng kanila ang kinabuhi. Apan sa tao, kung mamatay man siya, ilubong man siya dito sa linderyo, pero naan sa espiritu, mo ay matubang sa Ginoo. So, may kalimutan ng mga kaigsunan, tunaan na to sa atong pag-alagad sa Ginoo. Isip nga nangalagad na sa Ginoo. First is the Holy Spirit. We need to know the Holy Spirit. Dapat iluhon na to ang walang Espiritu. Amen. Sunod kinitawag heavenly spirits. Mga anghel.
masayod mga kaigsuunan, matag Kristohanon, dunay gi-assign ang Dios o anghel para nimo. Dunay gi-assign ang Dios o anghel para sa ayala. Dunay gi-assign ang Dios o anghel para sa usa ubang mga lugar mga kaigsuunan. Dunay sa usa ka syudad, dunay gitawag og chief prince. Di lang kay ang chief security. Kundi chief prince. Gani dito sa Israel pagkaigsuunan, si Michael, the archangel, is the chief prince of Israel. So, mga kaigsuunan, their spirits, mabitaw nga kung hapit na kumabanggaan, hapit na madisgrasya niya, nakalikay kami nga ka, nanghilan ako. Nanghilan. Bukod ka sa loob na, dibantayan ko sa anghel. Tinawag pa na siya mga kaigsuunan. Their spirits, dili mo makita, pero na ang realidad na kayo mga kaigsuunan na sila. Katulo, pagkaupan, demonic spirits. Ang mga tao nga wala mangalangad sa Ginoo, ang mga tao nga wala magasimpa sa Ginoo, ang mga tao nga wala motuo kang Kristo, ang mga tao nga wala mag-alagad sa tinuod nga Dios, ang espiritu nga naa nila makaigsunan nga gihambin sa ilang kinabuhi, demonic spirits. Sa mga tao nga naghimo og dautan. Dili kay maghimo og dautan ang Dios. Amen. Ang human spirit di ba maghimo og dautan? Because human spirit, makaigsunan, neutral na siya. Mati ko makaigsunan. Human spirit is neutral. Di siya makahimo siya kaugalingon unless nga dunay maggiya niya. Is it Holy Spirit or demonic spirit? Kay ang human spirit makaigsunan, neutral na siya. Hello? Amen. Neutral na ka. Dunay mo mando sa akong kinabuhi. Ang damutan ba o ang Ginoo ba? So, ikaw nga mature nga nangalagad sa Ginoo, ikaw nga hangtong nangalagad sa Ginoo, maka-discern ka nga kining tawhana nga ang espiritu na niya Holy Spirit. Amen. Diba? Hello. Ang kahoy mailan mo pinagi sa bunga. Yes, amen. Hello. Amen. Praise God. Ito may sa una, yung people ba ko? Nasa sambugan na lute mo kung nakabig sa Ginoo. At yun bago pa kong nalagad siya, grabe kayo kong katasig. O, anto ko sa ubang simahan. Ito, ako may president sa youth nito. Ato na kung ngayon people, at tumis ang simbahan mo, appeal pa dito sa ilang mga fellowship. And then one time to, yung tambong ni yung seminar sa usang simbahan. Kung niya, dito sa usang simbahan makaigsunan, nakita na ko dito nga, doon ay speaker, may kayo mo sulti. Pag kumain niya, sa tunga-tunga siyang pagsulti makaigsunan, na malikas man siya. Uy, kami namatay mga kaigsuunan. Hindi kami sa istiyawa. Uy, mga kaigsuunan, you can discern. Bisa persoonnya kami tungkol sa puno sa Ginoo niya. Mga kaigsuunan, mailahanin mo ang bunga sa usa ka kahoy pinaagi. Ang kahoy mailahanin mo pinaagi sa bunga. Amen. So, mga kaigsuunan, Holy Spirit, Heavenly Spirits, mga Spirit, mga angels, human spirit, remember that human spirits are neutral. Dunay mo, kinsay imong himuong agalon diha sa imong kinabuhi. Kung ang imong dautan mauna-una, dautan na siya. Dautan
Nautang demonik na siya. Likod dito, likod. Diba? Kung ang mga bisyo, mga bisyoso, mga kaigsuunan, hindi na na sa Ginoo. Susultihan ko ikaw, mga kaigsuunan, nagdominar ang dautan sa iyong kinabuhi. So, now, you can discern. So, ang mga tao, mga mature na diha sa Ginoo, mga hangtong na diha sa Ginoo, makaila sa mga buhat sa dili maayong mga kaigsuunan. Next is excellence. Excellence. Okay, ano sabi ni excellence mga kaigsuunan? The word excellence refers to the quality of being extreme good. Excellence which means, sa Bisaya pa, good. Maihan mo nga siya mature na kay maayo na siya. Okay, so may maayo niya. Maayo na siya mo wali, maayo na siya mo hatag ng mga verse. Oh, 30 katuig na naglagad, o may verse good siksa. Diba? 25 years na, di pampo, di magturong-turong pa, mahalo pa mag-apo. Diba? 1 year pa, okay, sana, musaka na kayo mo, muwali na. Di ba, makita niyo mo mga kaigsunan na naan niya ang gitawag mong excellence. Gitawag ka na biblical excellence, mga kaigsunan, pamati mo, points to God Himself as the source, the object of excellence. Buti pasabot nga nung maayo ka, tungod kay nakataganin mo ang Ginoo, kay ang Ginoo mauman ang tinubdan, source sa object of that excellence nga diha sa imong kinabuhi. Nganong maayo ka, tungod kay ang Dios maayo man sa imong kinabuhi. Nganong maayo siya, nganong maayo ang imong kinabuhi. It is because na kauban mo ang Diyos na maayo. Therefore, the more common way to describe excellence is by the Greek term telos. Ang Greek magigsunan, maghahatag siya o Greek word, maghahatag siya o kahulugan, telos, which means describes the end or purpose of something. So, inikatigulang nato mga kaigsuunan, dunay inikatapusan nato ang purpose nimo excellence pa. Namatay ka ba o namatay pa siya nga maayo ba ang iyang dungog? Namatay ba siya nga way dungog? Namatay ito hanag grabe ka pala hubog. Namatay ito ang grabe ka dautan. Namatay ni siya sa pagbuhani sa pulong sa Ginoo. That's the excellence. Pagkamaayo sa Ginoo, namatay ni siya nga gi-bless kay pagkaayo sa Ginoo. Siya pamilya hangtod sa pamilya. From the first generation to the second generation to the third generation to the fourth generation, because the blessings you receive now, ikaw, o kung minyo, no? Dalaga ulit tao man mo. Kung magkanawan ka mo blessing sa inyong generation, sa imong anak, katong blessing mo madawat po niya. Sa imong apo, madawat pa to siya. Sa anak, sa imong apo, madawat pa. It is because of you. That's the excellence. Kanang maayo magkaigsunan, tungod kay ang Diyos naan nimo sa imong kinabuhi magkaigsunan, mao siya ang naghatag og source sa imong kinabuhi. Amen? Mao na sa mga kaliwatan nga mawakwak. Hindi katigulan nila, nanapuyan na kumakwak. Patay na nanapoy ako mawakwak. Anak ko na siya. Sa blessing sa Ginoo magkaigsuunan, anak na po, God has made us for a purpose and to move toward
telos or the end or the purpose to move toward excellence. Mupadayon ta, nilakaw ta, move ta toward excellence. Hello? Ano nga, nipugos na po sila pag-eskwela? Ngano nga, ato antusan ang atong mga anak pag-eskwela? Ngano ba? Ano yung kinabuhi mo taas po sila? Diba? Okay kayo po sa mga dedikanan na di antusan nilang mga anak sa pag-eskwela. Na po yung ibang mga dedikanan na bahala na mo sa inyong kinabuhi. Diba? Kung na siya magkaigsuunan na ang kinabuhi sa tao magkaigsuunan, kinahanglan na ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi nga makabaton kang Kristo sa source sa pagkamayo. Kaya kung nakabaton ka sa pagkamayo, na si Kristo mo ay source, maayo sa ka. That's one of the benefits of maturity. Number 8. Number 8, mga kaibigan, restrain tank. Okay? So, sa ito yung mga dila mga kaibigan. Diba? Yung mga dila ng mga tabian, yung mga dila ng hinumon, na dila ng mga bakakon, na dila ng maayo. No? There is power of the tongue. Your tongue will bring life. Your tongue will bring death. Ang imong dila, maghatag o kamatayon. Ang imong dila, maghatag o kinabuhi. Basahan na itong Salmo 39:1. Ako miingon, magamatmunan ko ang akong dalan. Aron dili ako makasala uban sa akong dila. Aron dili ako makasala sa akong dila. Diha kaya sa atong dila mga kaigsunan, diha kaya subot nga makasala ta. Isa may meno kami. Hindi kita mo amin kay nandila lagi. Now, pagbantayan ko ang akong baba. Hindi na nila ha, baba na. Uban sa bukado. Saan na bukado mga kaigsunan? Isa may tunay kabayo dire. Okay, pareho may kabayo. Kanang magsakay o kabayo na naibisi, kanang naputahaw din niya eh. Ano na ginawag o bukado. Ano na ginawag sa Binisaya o bukado. Okay? Turuhan ako. Pagkabantayan ko akong baba, uban sa bukado. Okay. Ang kabayo, ang butangan, ang bukado, magkaisunan. Katungputahaw niya, naibisi sa kilit. Kung birahon ka sa right, mulingi ang kabayo. Bira ko na. Kung birahon ka sa imong left, mulingi po ang kabayo sa imong left. Hinana makaigsunan sa pag-alagad sa Ginoo. Kung birahon ka, hindi dayon. Pagpagahi, pambuta. Muna magtikig na tuliog makaigsunan diya sa Ginoo. Muli sa tana, lisuon ta sa Ginoo. Muliso ta. Kaya ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili makadaot. Kaya ang plano sa Dios, ang iyang plano amahanon. Kanang imo na sama sa amahan kay walay amahan o inahan nga makadaot mutambag sa iyang mga anak. Ang tambag sa amahan, mga kaigsunan, makaayo kayo sa iyang mga anak. Inana ang Diyos, mga kaigsunan. Samtang ang mga dautan, aniya sa tubangan ko. Okay, restrain ka. Pinugnan nga dila. Gipugnan ang atong dila.
Di ba? Bating ng tagamay istorya, grabe atong dila mo, atake ka ka. Ang isa ka, usa, murag kan malay. Di ba? Muna bibigay ko kayo sunod. Di ba? Salamat sa Ginoo nga napapagatan. Kung na kinatama? Amen. Ay mong dila ngayong bitan, ang imong dila manaan para na sa Ginoo. Dili na para sa imong silingan. Amen. Dili na para sa imong bana. Dili na para sa imong asawa. Kung dili para na sa Ginoo. Amen. Bantayan nato ang atong dila uban sa bukado. Eksonan. Hallelujah. Praise God. Ako ginito sa mga eksonan. Sunod, crucified life. Ang mailahan ka na mature mga eksonan, ang imong kinabuhi, ginalansang diha kauban ni Kristo. Crucified life. To live a crucified life is to remain in the mold. Kaning mold mga eksonan, or the form or the character of Christ death by the power of His resurrection. Kung magpabilin ka nga ingon nga crucified life, ang imong kinabuhi naakas pamatasan sa Ginoo. Hello? Naging mga kasulatan Philippians 3:10, aron ako makaila kaniya sa gahom sa iyang pagkabanhaw o sa pag-ampit sa iyang pagkasakit nga mahisama kaniya sa iyang pagkamatay. Mahisama sa iyang pagkamatay. Nagkinabuhi ka nga crucified life. Kaya sama ka ginlansang ni Kristo, kauban niya dito sa cross. I am crucified with Christ, nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Crucified life. I am crucified with Christ. A crucified life in Christ is a life that is death to flesh. Akala bang nanansa nga kauban ni Kristo, patay ang atong lawas diha sa Ginoo. You are not more of yourself. Di na kasi mo kaugalingon o dili sa Ginoo na. Your ego, ego, is dead completely. Kanang ego mag-eksonan, matanawin mo na siya sa dictionary, person of self-importance. Person of self-importance. Kaya mo na nga itong ego mag-eksonan sa'yo makababag sa paglalagad sa Ginoo. Wala mang yung kulamanuhan ni Pastor. Kung mag-Christmas, Pastor na ako, nagtagpo kita ko nimo. Tawag ako. Diba? Ang imong self-importance, mamadakot ang imong ego. Ano na itong simbalihan kay manawan ko. Mga kaigsunan, manaw-naw na ito nga, naglansang ka, kauban diha kang Ginoong Hesus. Also, which means faith in Christ totally, and also it is alive, and it resembles Christ completely, nga nahisama o susama kita kang Kristo. Amen! Amen. Praise God. Hallelujah! Praise God. Ako rin ikaw mo sa itong paglingon makaigsunan na matapos na ako na nagitawag na akong purpose akong kinabuhi. Kaya kung mamatay man ko, mahapon mo ko sige, pero mahal ko makaigsunan, mahapon ko Ginoo. Ano? Kaya naghimo ko sa manubutan na makapahimaya sa Ginoo. Na may panahon na may mga tawar ako ta, di ba?
Usahay, wala tayo sakit ng butumon ta, sakit ng dantiyan niya, kapuyo ka, wala usahay ka, wala kapagyasan, mga kaigsunan, basta kay gihimo na ako ang tanan. Kay mo na akong trabaho, mga kaigsunan. Kung sa may mong trabaho karon, kung sa may mong trabaho karon, ang imong trabaho karon, dapat expert ka niya. Hello? Nagtrabaho ka ng trabaho, expert ka niya. Tingod bitaw. Sa imong trabaho sa Ginoo, dapat expert ka. Wala ko Sa may ginagawa. atong chief security, expert siya niya. Yan chief security niya, di siguro pistola. Dapat expert ka niya, ano yung mga kaisunan. Ikaw maestra, kung saan subject na yung ginala, expert ka niya. Kinahanglan, buhaton ni hangtod sa imong kinabuhi, hangtod sa katubusan sa imong kinabuhi. God has assigned you there. Ay, kumparay mo kalami sa uban. Nga naman, sa usap ko sa nato makiisunan, doon na yung purpose si Lord. Doon na siya purpose sa itong kinabuhi. Manang buha sa Ginoo itong wala na kay purpose. Amen. Wala naman yun. Pero nga nung buhit pa mata si Ginoo karon kay nakakapatay gitawag sa itong ingon sa Greek word telos. The purpose of your life. Nga mapadulong ta ngadto sa atong kanang gitawag og final destination sa atong kinabuhi. Hangtod nga matapos na ini kinabuhi. Amen. Diba? Hindi sa tingin ko. Hindi nyo ko mamatay. Gusto ko yung pagkato sa langit, hindi ko mamatay. Ano? Hindi kinilawasan, hindi kini makatog langit, kinipunod. Kinangawa kita sa kamatayon. Pero kung hindi naman ito mamatay, ibalik sa Ginoo, ilista na itong lawas sa lawas na hindi madungtong. Amen. Muna siya ka sa pagkalagad sa Ginoo, na kinikiskutan na to nga mga sign kini siya sa hangtong nasa pag-alagad sa Ginoo. Number 10, protection, katapusan. Katapusan na siya. Naman ulit na tayo. Unity. Ako itanaw mga kaigsunan, Christian unity as defined in the Bible is a state of oneness and harmony and love among believers in Jesus Christ. Ang panaghiusa, mga kaigsunan, kung doon na gitawag og harmonya, Awid naman. gugma alang sa mga magtotoo. Amen? Hello? Praise God. Masin pa, alaman mo. Gusto ko ba? Gusto na. Kapag ulit na, nung isang sister, kawan to, sabi ano to? O, ano na? Ito si Brad, kawatan to. Pero sa simbahan, kawatan. Brad, gusto mo ka. Pastikan ba? Sa simbahan mo kayo sunan, kasagaran pastikan ba? Ayun daw. Amen. Usaw na to nga maatog langit magkaigsunan. Sa kini nga itong pagkinabuhi, ini kinabuhi Paano mo langit ini? Amen. Dili ni siya usa ka organisasyon. Dili na kung kini nga itong tinigutigumanan mga kaigsunan, dili ni siya kanang civic organization. Dili ni siya sa usa kasama sa grupo-grupo lang. This is heavenly family. Pamilya kini sa Ginoo. Amen. Naging dinhi mga kaigsunan, it is not mere uniformity but the deep spiritual connection that reflects the relationship between God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na mga kaigsunan, 3 reasons unity is important. Tulo ka rason mga
makaigsunan nga ang unity importante. First is the theologically crucial. So isa to, no? Theologically crucial. The word theo from Latin word which means God. Tama ko rin logically means the teaching, or to teach about God. The teaching of God. Pagtuon may tuon sa Ginoo. Kumusta man ang imong pagtuon sa Ginoo? Crucial ba? Kung sabihin crucial sa Bisaya, mahinungdanon. Theologically crucial. Mahinungdanon ang atong pagtuon sa Ginoo. Hello? Kung sa may Ginoo ni Jesus, dinhi sa John 17:21 to 23. Verse 21. Mingon si Jesus ngadto sa God the Father, aron silang tanan mausa. Maingon nga ikaw amahan. Ani kanako ug ako anaa kanimo. Aron sila usab maania kanato, aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. O gihatagan ko sila sa kadungkanan nga imong gihatag kanako aron sila mausa. It's unity. It's about unity. Maingon nga kita usa. Verse 23. Ako anaa kanila ug ikaw anaa kanako. Aron sila mamahingpit nga usa. Aron nga ang kalibutan mo ila nga ikaw mao ang nagpadala kanako ug nahigugma kanila maingon nga ikaw nahigugma kanako. So usahon pagpakaila sa mga tao nga wala mga lagad sa Ginoo nga dili man tayo united. Nagkagulian man ang atong kinabuhi, nagkagulian ang atong simbahan, usahon nila pagsunod sa simbahan. Usahon nila nga mutuo sa Ginoo. Kasi nagani nga na sa simbahan, wala mang magkasinagtanay. So, ang division, it will create division sa sunod sa simbahan, makadapot ka na siya sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Hello? Makadapot ka na sa atong pag-alagad sa kinuumingin sila nga. Oh, ano mong sulod mo ko diha? Sige man na sila kaaway diha. Ano mong sulod mo ko diha nga? Huwag na sila kalinaw, sige man sila pa. Nagpastor ko sa Surigao, at the age of 19, mga kaigsuonan. Pastor ako, lisensyado ako. Itong simbahan ang tinala, dito ko ikasal sa kong asawa. Ngunit ang kinayahan sa mga tao dito, bang kumusulti, singkahon, hinikahon ba? Normal na ito nila sa ilang kinabuhi niya. Singkahon kaya sila. Ganito sa asawa sa kami sa una, bago may bigminyo na, biingan sila, akong hinihinan, anong maningkam ka? Hindi man isip ka. Mo man ang batasan. Mo na nag-meeting ni mga kaigsuonan sa simbahan, meeting me. Ako pa ito yung simbahan akong pinala. Meeting me. Natin yan itong mga elders, itong mga presidente sa mga youth na. Grabe na meeting ng mga kaigsuonan, mura nag-away. Oo, mga kaigsuonan. Ang namati dito sa kawas, masiling, ano yung mabalay mo dito? Pastor, nag-away mo kaniha, Pastor? Kung naman, ano sinigitay mo sa simbahan? Kung makita nila mga kaigsuonan ng simbahan na to, adunay kagugot, walay taong duol. Amen. Labi na yung masilingan, mga kaigsuonan, niya ka mo magkastuhanon ng banang asawa, kastuhanon mga anak, kunya magkarambola mo niya, sulod sa balay, o kunya ang imong silingan, di na mo ba sa simbahan?
Ano? Gusto sila kukupan. Kaya galing na sila, karamula na sila diha. Theologically, crucial. Yung sa manimo makaigsunan pagtuon ng Ginoo. Gusto sa Dios na magkahiusa ta diha sa Ginoo. Amen. Praise God. Nilig ka, nilig. Kung silig. Magkuha ka isa katuko. Uy, lakaw. Dili, istorya na ni. Musa ka tuko. Dili na siya makahinlok sa imong nataran. Tiguma ang 100 o 100 katuko, mahimo na nang nakukay masilhi. Makakuha na siya sa daghang mga sakot. United. Amen. Ang gamay trabaho, ang gamay dako nga trabaho, anya gamay ra mo trabaho. Di ba? Kung gamay ra mo pasan, dili madaw. Kung tanan nang mo pasan mga kaigsunan, madala. Hallelujah. Nung doon sa una sa among simbahan dito sa Sumbogan del Norte, may ngito sa among pastor sa una nga, karong Sabado, magpahina ka. Ang ubang madala ko na, kay namin plasa-plasa dito. Ubang madalag sundang, kay himo lagi kung sa dito. Ang ubang madagpala, ang ubang anak. Pagod dito sa among pahina mga kaigsunan, daghan tayo tulo ang nagtrabaho dito, duharang tulo. Ang uban dito sige kitong sige tabi. Di ba? Dagko kay sundan ni, pero wala trabaho. Naman kay sunan, theologically crucial, dili sila nagayusan. Now, second to the last, why unity is important? It is a powerful witness. Powerful witness. Kung makita nila nga naghangiusa ka mo, nagkahigugmaay ka mo, maayon yung kahimtan ni sa simbahan, makaigsunan, it is a powerful witness. Amen. Sabi sa powerful witness, bisa pag di na ka magwali dito, magsakasaka sa mga balay, makita na nimo ang atong simbahan, ang imong kinabuhi, nga nabago na, may ngunay ng imong sila, mutisting ka ng inyong simbahan. Hello? Sa powerful witness, unang Korinto 1:10, apan nagahangyo ko kanino mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, nga unta kamong tanan magusulti sa usa ka butang. Kung wala unta kanino yung mga pagkabahin-bahin. Tundili mausa unta hinuon kamo diha sa mga pagiha sa pamunahuna o mao ang munahon sa focus sa maorang hunahuna. Amen. Praise God. Ang tanang tao makailan na kamo mga tinun-an ko pinaagi ini kung kamo mahigugmaay ang usa sa usa. Kung makita nila, mapil nila ang gugma sa Diyos, pinaagi sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi, musulod na sila magkaigsunan. Kung makita nila na dunay kaguliang o kagubot, hindi na sila musulod. Nga naman, bubot kayo sa diha. Amen. So now, katapusan magkaigsunan, there is a common enemy. Why unity is needed? Very important. There is a common enemy. Common which means done often. Common enemy, ini sa walay bagyo, Kristyanon, walay Katolikon, ni gawas, walay lalaki, ni babae, kay kamong tanan usa ra diha kang Ginoong Hesukristo. So, the challenges we face, the spiritual battles we fight, demand that we embrace the truth
that we are all one in Jesus Christ, mga kaigsunan. Doon na tayo common enemy. Nadumdum mo sa mga tribuhanon. Ang mga tribuhanon, mga kaigsunan, kung mag-away na sila, grupo yun. Diba? Isog ba na? Dili na sa isog, mga talawan na sila. Kung naghan na kayo. Ilang awayan ka itong usa ka tao dito, may isog yung kayo. Kung isang isog ka na ikarisa, hindi din ka. Silang mga talawan kung naghan man. Daog sila. Makadaog sila sa away. Amen. Mao ka na ang signs na mature ka diha sa Ginoo, mga kaigsunan. Hinahanglan na dili nimo i-disconnect ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Butang kanunay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ito na ko'y sigilanon, mga kaigsunan. At dili sigilanon, part ni sa Biblia. Nanging Biblia nga, when God created the fish, He spoke the sea. Himo niya sa mga isda, iyang isrehan ang dagat. O, dagat na kay mga isda. When He create a tree, He spoke to the earth. Okay? Kanya, nailiso, mitubo, o diha sa yuta. But when He create humanity, He spoke to Himself. Nasa nako ba ninyo ang akong sabot? Sa diyan, naghimo siya sa mga isda sa dagat. Nagsulti niya sa dagat. Oh, ikaw, isda. Langoy ka sa dagat. O ikaw, kahoy. Langoy, buhit ka diha sa yuta. O niya, pag ingon niya na, iyang buhaton ang tao, buhaton na ang tao sama sa atong dagat. He spoke to Himself. When the fish remove sa dagat, the fish cannot survive. Pagkuha ka isda pa kaigsunan, hindi mo na sa Ginoo, pero kukuhawan mo ng isda nikan sa dagat, mamatay ang isda, dili siya mag-survive. Kung ang tree, i-uproot niyo makaisang ito ni mo, dili na siya, mamatay na siya makaigsunan. Whereas ang tao, makaigsunan, when the humanity is disconnected with God, you will die. Spiritually and physically. Mga kaigsunan, na kinahanglan ta makaigsunan o deep connection sa Ginoo. Connection niya sa Diyos. Ang hindi ito mamatay, makaigsunan. Amen. Libay ka na nakas sudsiba sa Castellite. Ang punta na karon sa pagka-relasyon sa Ginoo. Hello? Gusto mo yung relasyon sa Ginoo kay Sunan? Hello? Nasigi ka sa fellowship, nasigi ka sa simbahan. Nawa kay pagnasin sa Ginoo. Ang imong relasyon may labing importante in adlaw kay Sunan. Kung ang isda, buhaon ikan sa dagat, dili sila makasumbay. Kung ang tanong, ang kahoy, kung imo na sang ibton, dili mamatay siya. Ang tao, kung walay connection, i-disconnect siya, diha sa Ginoo, mamatay siya. Kung nining ang tuhod, kung kumutago mag-igsunan, ang Ginoo mag-bless sa inyong ginagawa. Tipos na mag-igsunan,